Hi Gemini, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa bagong buwan na ito ng Pebrero. Anong kailangan marinig ng mga Gemini right now? Message. Guidance advice para sa mga Gemini ngayong buwan. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Tayo po ay live na live. Ayan, may bumabagsak sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Gemini, guidance para sa kanila. Ano kailangan marinig ng mga taong ito? Okay, paisa-isa ang tumatalon. Hindi natin yan pipigilan. Okay. Kumpol na. Tingnan natin. The King of Swords, reverse. 3 of Wands, reverse. The 9 of Wands, the High Priestess, reverse. 8 of Wands. 3 and 8 of Wands, both are in reverse. In the 8 of Cups. Okay, so dito nakikita ko, Gemini, February 2025, meron kayong, eto, lahat naman tayo, merong difficulty, may ilang struggle na kinakarap, nagiging challenging minsan ng buhay. Especially, ito tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Still, kahit pare-pareho kayo ng sign, Gemini, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba ng kinakaharap. Depende kung saan kayo nag-iiwan ng prioridad. Okay? Pero una kong nakita po dito ay may kaugnayan sa ibang bansa or travel sector. Ito kahit over the net lang po, yung ilang connection nyo sa ibang bansa, kung hindi man ito may patungkol sa physical travel. Dito meron akong nakikitang susubok. Reversal po ang energy, pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Susubok mula sa ilang aking na-mention na pagsubok, doon sa ilang struggle, difficulty ng buhay. I mean, maaring mangibabaw ang puso ngayon na ipaglaban or maipaglaban yung mga nais pa. Pwede itong mag-apply sa inyong mga relasyon or trabaho. Depende again, okay? Pero kung higit po tayo magiging practical about travel, meron ba kayong inaasikaso or asikasuhin ngayong 9? Oo nga. 9 of Wands. Astrologically, tuwing Aquarius season, nag-highlight talaga dito ngayon ang inyong mga 9th house. Ano yung 9th house, Moonchild? Travel. Sobrang nag-a-apply dito sa ilang cards mong bumabagsak. International matters. Sabi ko nga, kahit sa simpleng pag-aayos ng halimbawa, passports, travel visa, travel documents, or ilang ganap dyan, napakalawak po ng 9th house. Or kung meron talaga kayong pinaglalaban, the King of Swords. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Pero meron ba kayong pinaglalaban na legal matters? Pwede rin po legal issues kung makaharap ang ilan sa inyo. I will be honest, sabi ko nga, kaakibat lang po nito yung struggle. Parang itetest dito ang inyong mga kakayanan. Kung hanggang saan, hanggang kailan, paano nyo pangahawakan ng sitwasyon. Pero aking uulitin, marahil ito'y kailangan nyong marinig for some of you na susubok kayo. Mula sa ilang pagsubok ng buhay, hindi nyo ito susukuan. Okay, laban, kumbaga, I feel dito, the King of Swords, andito yung power nyo. Or magiging powerful kayo sa ilang tao sa inyong paligid, aangat ang inyong kakayanan, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na ang mapapaangat nyo lang din talaga or napapaangat nyo ay yung pagkawasto. Yung power nyo na hindi kayong susobrahan or nakukulangan. Walang labis, walang kulang, kumbaga. Okay, maging totoo lang kayo sa inyong sarili or sa anumang ginagawa nyo sa inyong buhay. Okay, so may pagbibigay diin po sa ilang international matters, agenda, legal issues, or about sa religion, education. Dito po yan pumapasok sa 9th house. The High Priestess is here. Okay, High Priestess, about your religion or spiritual connection sa kanya. Maaring may ilang ganap dyan. Depende sa inyong iniiwanan again ng focus or priority. Or na-mention ko yung education, higher education especially, na yun dyan po yung pumapasok.
Maaring may ilang pag-aksyon kayo na kailangan iwanan dyan ng higit na atensyon at focus na halimbawa sa pag-aaral, wala naman talagang madali. Diba? Kaakibat niyan yung pagsusunog ng kilay. Na dito, sa true lang, susubukin lang ang inyong mga faith. Okay? Kung paano nyo panghahawakan ng sitwasyon. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali, huwag nyong pagdudahan kung ano pa yung pwede nyong magawa sa inyong buhay, life in general. Or kung kayo, this is about relationship ba? Kung hindi kayo maka-relate sa ilang unang messages ni Moonchild, kung ito yung may patungkol sa relasyon, maaring merong sumubok ulit mula sa ilang pagsubok na dinanas nyo sa pag-ibig na maaring nasa ibang bansa. Kung kayo mga nasa long distance or LDR relationship, why not? May pag-spark po or pag-glow up. Lalo pa kung naramdaman nyo na yung ilang glitch, yung ilang delays, the 8 Three of Wands, both are in reverse po. Hindi naging maganda yung flow. And this time, maaring for some of you na humihingi ng sign sa universe, maaring ito na yon. Hindi man madali, pero ito po ay parte ng inyong mga misyon, parte ng inyong challenge sa inyong life. Paangatin ang totoo, katotohanan, o meron nga angat na katotohanan. Reversal ang energy. Or ang inyong mga boses, kahit sa simpleng ganun lang. Huwag nyong ipitin yan. Ipitin. Huwag nyong pagdudahan kung ano man. Kumbaga, voice out your feelings, iparating mo ang nais iparating. Maari ang boses mo ang siyang magdadala sa'yo patungo sa mas ikalalaya mo or ikasasucess mo. Why not? Kasi dito parang ang ilan naman ay all talk, no action. Puro pagsasalita lang, puro ano lang tayo, ganito, ganyan. Pero sasamahan nung inyong mga kakayanan. Again, powerful ang umaangat dito. Pero minsan, maybe kaya nagkakaroon ng ilang delays or ilang glitch, wala tayong ibang kalaban kundi ang ating sariling pananaw or sariling damdamin. Minsan na panghihinaan tayo ng ating loob na hindi yan makatutulong for you this time. Sabay kayo, minsan talaga mabagal ang ilang proseso or progreso. Kung meron kayong hinihintay na baka ganun to, hinihintay na balita, impormasyon, pera, enerhiya, kahit sa simpleng salita mula sa ibang bansa o ibang lugar na natagalan, meron po yung dahilan. Okay? Maaring may possibility, guys, na kaakibat lang talaga yung struggle. Yung waiting game na hindi madali. Pero wag nyo lang din, for some of you, kung talagang naiinip na, natagalan na, wag nyo sukuan ito. Pero hindi nyo kailangan ma-stock up dun sa situation. Sabay lang kayo. Okay? Dito meron po kayong learnings, lessons na mababaon. Gamitin nyo yan sa mga susunod pa na pace ng taong ito na pwede nyong pagdaanan. I feel dito, nasa huli, mapapangiti na lang kayo. Baka ito, maramdaman nyo na, claim na natin, okay, na dumating na ito sa inyo. Itong hinihintay nyo, lalo pa kung natagalan na. At dyan, maisap nyo, marirealize nyo, ay kaya pala natagalan, ito yung dahilan. Again, sa huli, meron kayong maibabaon dito na aral. Okay? Ito yung umaangat na messages para sa inyo na may hugot pa para sa inyo ngayong buwan ng Pebrero 2024, Gemini.